So what's up sa mga kahombre ko dyan? What's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa sa mga maiinit na issue sa social media sa mga araw na lumipas mga kahombre ko. Napakatindi ho nito. Kasi itong issue na ito mga kahombre ko ay tungkol sa isang kongresista at syempre mga kahombre ko, kay Ann Curtis, okay? Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Sino nga ba yung kongresista na ito? Ito ho, si Jesus Manuel Angel Bong Cabotchan Suntay. Siya ho'y isang Filipino business lawyer at politician na naglingkod bilang isang congressman ng 4th District ng Quezon City, mga kahombre ko. So, meron ho itong katungkulan, itong tao na ito, mga kahombre ko. At kaya nga ho nalalagay siya sa matinding posisyon ngayon kasi bilang isang abogado, kalimutan nyo na kongresista siya, pero bilang isang abogado, ang dami hong nagsasabi na parang lumagpas siya sa kanyang limits sa pagsasalita ukol kay Ann Curtis. At huwag nating kakalimutan mga kahombre ko, itong buwan na ito ay ang Women's Month. Ano nga ho ba ang National Women's Month? This is celebrated throughout March in the Philippines to honor women's contributions to nation building, spotlight gender equality, and advocate for women's empowerment. Center around an International Women's Day on March 8, the 2026 celebration features the theme, We for Gender Equality and an Inclusive Society. So, yan ho yung mga rights, mga kahombre ko, na hanggang ngayon ay kinukulang or wala sa Middle East. Pero dito sa atin, meron, mga kahombre ko. Tangina nyo, ano ba yung postpartum na yan? Ba't nabuo yung salitang yan? Ayaw mo! Putang ina nyo, di kami rin meron. Mamaya tayo. Luckily, well, hindi pa rin sa lahat kasi tulad ng pinakita ng komento nitong kongresista, sa ibang tao ho, hindi pa klaro. Lalo na kung maaalala nyo kay Bugoy na Koy-Koy. O kahit na lang kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Makikita natin na para sa kanya ang mga babae walang kakwenta-kwentang mga tao at parang tools lang sila na gagamit-gamitin nila. Eto lang, taapatan, usapang lalaki sa lalaki. Gusto mo pakitaan kita kung ganong karami babae ko? Hindi ko na kaya sustentuhan. Hindi ko na kaya tustusan ng bembangan. Ako na inasuko. Ang mura-mura ng babae. 5,000 lang, sexy na. Ako'y mayat-maya. Ba't ako bang tanga? Siya rin ay nagmamay-ari ng isang taxi operator sa QC at pinamumunuan ang Philippine National Taxi Operators Association. Siya rin ang founder ng Clean Fuel Gas Station. So makikita ho natin na napakatindihong negosyante ng tao na ito. Marami na akong pinagulong, ha? Nagkaroon ng isang hearing of impeachment laban kay VP Sara Duterte noong March 3, 2026. Isa sa mga nagbigay pahayag ay si Congressman Suntay, kung saay nang magbigay punto ito ay dinawit niya ang pangalan ng Filipina actress na si Ann Curtis, mga kahombre ko. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko Thank you very much. Dahil dito, mga kahombre ko, nagbigay ng sari-saring mga komento ang mga tao ukol sa issue na ito. There might be no law prohibiting improper thoughts, but it is a norm to respect women even in our thoughts. Mga arte ng putang ina, hindi na naman nahimik. Sa QC, bawal yan. No different from catcalling. You say those words in public discussion posted in internet. That makes you liable. Yan very clear. Mga ulul! My personal understanding on Representative Suntay's point is, in secular law, having impure thoughts or imagination is not a crime. Legal systems typically require an actus reus, a physical act, or a clear plan to commit a crime such as solicitation, attempt, or conspiracy. Holding or dwelling on thoughts, however immoral, cannot be prosecuted
in jurisdiction. Fair lang lahat. Para sa akin, mga kahombre ko, parang mas may point itong Richard na ito, no? Para sa akin. Kasi, in the end, iniisip lang naman niya. So, kumbaga, hearsay lang. Sinabi niya lang. Kaso, syempre, mga kahombre ko, bilang isang Pilipino, no? Napakapangit ho nun para sa ating lahat na makarinig ka na, what the hell, parang napaka-perverted naman ng tao na ito at parang he is actually thinking out loud. When actually itong mga bagay na ito, dapat kinikip niya na lang sa sarili niya. Langya kayo, bastos! Anong pakialam mo? Bastos! Pero alam niyo yun, this is for public discussion, pero this is, kumaga, legally, para sa akin, may punto itong Richard. Like, ang hirap po nitong kasuhan kasi nag-isip lang siya. Iniisip lang niya. Mag-isip ka na, panahon na. Alam ko, nakakainis, di ba? Nakakabwisit. Pero ganun yun. Okay? Kasi alam niyo naman, mga kahombre ko, sa korte, hindi ho pwede yung mga hearsay lang. It's either dapat, ginawa mo ng talaga, or kung ganito, na isip-isip lang, thoughts lang. Hindi ho okay. Ngunit, sabi ng nanay ni Ann Curtis, Mr. Bong Suntay, you're sick man, I reckon. You're foul. Tama to. Etong mga ganito, mga kahombre ko, pwede ito. Pwede ito. Yung mga thoughts nyo, pwede nyo ibitaw, di ba? Kasi meron tayong freedom of speech. Pwede nyo itong ibitaw, gawin lahat, pero sa kaso, baka hindi, mga kahombre ko. Pero, ito, kunwari lang, no? Example lang, no? Hindi ko talaga kinakampihan tong congressman na to in the end kasi, guys, what the hell, maling-mali talaga. Pero, legally, no? Sa mga natutunan ko nito mga nakaraan, baka mas pwede pang kasuhan yung nanay ni Ann. Handa naman ako magpakulong, putang ina eh. Di ba, mga kahombre ko, ang unfair, di ba? Pero ganyan ang legal dito sa Pilipinas. Kasi sinabihan niya straight, Mr. Bong Suntay, you're a sick man. Ano ho yun, mga kahombre ko? Unjust vexation na agad yon at cyber libel. Alam niyo yun, mas kakaso-kaso ito, mga kahombre ko. Kasi, kesa doon sa sinabi ng Suntay na thoughts lang, naiisip niya lang. Ngunit, ang pangit lang talaga, sobrang pangit, mga kahombre ko. Anyway, napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan o hindi alam kung saan pwedeng ipadala ng safe at lalong-lalo na sa mababang halaga lang ang kanilang hard-earned money. So, buti na lang talaga, dumating na ang Tap Send. And we are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa Tap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap send mo na yan. Si Ann Curtis ay isang Filipino-Australian actress, model, and singer na sumikat rin bilang isang television host sa programang It's Showtime. Meron itong 4.6 million followers sa TikTok, 19M followers sa FB at 21 million followers sa Instagram. Dahil sa pangyayari, nagawang humingi ng tawad ni Kong Suntay. Gaya sinabi ko kay Ann, that analogy was not meant maliciously. It was an analogy based dun sa konteksto nung pagdinig dito. It may have been in bad taste for some. I apologize kung meron tayong mga sensitivities na tinamaan, but that was not the intention. The intention was to make a point na usually, oftentimes, statements are taken out of context and conclusions are made. Yun yung unang punto. Ang pangalawang punto ko, desires and imagination cannot be made an impeachable offense pagdating
dito sa impeachment proceeding. Parang kasi kailangan ng overt act eh. Desires and imagination is also not a criminal offense. Yun yung analogy nun eh. In fact, ulitin ko, it was a fictitious situation. Hindi ko pa nga nakikita si Ann in person, napanood ko lang siya. Wala daw malis ito para sa kanya. Ulol, gago! Wala na to! Nagbigay paumanhin ang asawa ni Kong Suntay na si Sheila Guevara. Ito ho, mga kahombre ko, yung pinaka magandang nangyari no, sa sitwasyon na to kasi isang babae rin no, at naghingi ng pasensya para lang maibsan na nung asawa niyang kongresista yung kanyang pinagdaanan dahil sa kamalian niya big time. Yun talaga mga kahombre ko, napakamali talaga nito. No? Sobrang mali. Kasi tandaan nyo, tayo ho ay taxpayers. So, tayo ang nagpapasahod sa mga tao na nakaupong yan. Kaya hindi dapat din tayo natatakot o matatakot na ilabas ang ating mga saloobin, mga kahombre ko, kasi kasama na ho yan sa kanilang serbisyo. I don't need the government's assistance para mabuhay ng normal. Ang tumanggap ng kritisismo. Lalo na, in this case, sobrang malaking kalokohan na manggagaling mismo sa isang kongresista itong gantong klase ng salita. Bastos kayo! Wala kayong modo! Ngunit, ito ho ang paumanhin ni Sheila Guevara. I want to be unequivocally clear. My children and I do not agree with, and we do not condone the analogy made by Bong. The news circulating that I laughed and therefore approved of what was said is false. And I will not allow that narrative to stand unchallenged. To Ann Curtis and her family, I am deeply sorry. No woman should ever be spoken about that way. And I understand if words alone feel insufficient. Please know that my heart goes out to you and I stand with you. Every woman, regardless of who she is, whose wife or daughter she may be, or whatever her background, deserves to be treated with dignity and respect. That is a value I hold deeply and will never compromise on. I also make this appeal with all sincerity. Please leave me and my children out of this. We are not public figures. My children are children. No mother should have to watch her children be targeted and harassed for something they had no part in. I humbly ask the public and the media to respect the boundary. Thank you. Tama din to mga kahombre ko kasi in the end, hindi ho public figure yung asawa ni congressman at yung mga anak nila. Ngunit, obviously, nadadamay din sila dahil na-drag sila sa sitwasyon na ito nang naging komento na yon ng asawa niya, mga kahombre ko, kay Ann Curtis. Kasi sobrang pangit talaga ng kinalabasan nung thought niya na yon, no? So, it's tough, mga kahombre ko, no? Sobrang hirap ko nito na i-clarify, no? Sobrang pangit. And actually, wala kang lusot dito. Tinry naman ni Congressman na lumusot. Ngunit hindi ho ito nakalusot sa social media. Talagang napakatindi hong kahihiyan kasi nito, no? Nagkaroon ng isang post si Ann Curtis sa kanyang IG account ukol sa pagkadawit ng kanyang pangalan sa pahayag ni Bong Suntay. Hi! It took me a while to speak up. I was focused on what mattered most, being reunited with my family who were stranded in the Middle East and getting home safely. I am home now, and I am ready to say what needs to be said, not for revenge or drama, but because remaining silent would be wrong for me and for every woman watching. By now, many of you have heard the remarks made by Mr. Bong Suntay. A vulgar sexualized analogy. My name is disgustingly used without my consent, in the wrong context, and more importantly, without an ounce of respect. My initial reaction was one of shock. I was hurt, disturbed by how perverted it was, and angry. But now my thoughts are clear. What happened to me isn't rare. It happens to women every day in offices, in group chats, in rooms where men think no one is listening, or worse, in rooms where they know everyone is and simply don't care. What made this incident different is that it came from someone holding public office. Oh my God. Mr. Suntay, I won't spend much time on you. Not because what you did was small, but because this was never really about you. Since you used me as an example, let me use you as one too. You've become the poster boy of something much bigger.
A culture that still thinks it's acceptable to talk about women this way. Worse, one that tolerates it from our leaders. As they say, misogyny dressed up as a joke is still misogyny. You hold a seat paid for by taxpayers. Women are taxpayers. I am a taxpayer. We are not props in your commentary. Mga kahombre ko, si Ann Curtis po ay isa sa mga pinakamataas ho, no, na nagbabayad sa BIR. And nasa ano ho yan? It's everywhere, mga kahombre ko. So makikita nyo yan, no? Napaka-crazy lang, no, na si Ann Curtis yung isa sa mga biggest taxpayers sa bansang ito. And yet, siya'y nadamay pa dito without doing anything. So, crazy ho ito, mga kahombre ko. I do not accept your non-apology, but I also will not carry this as personal wound. Oh, so, yun naman. Mas okay naman, mga kahombre ko, kasi hindi naman daw niya ito i-take as super personal, ano? I do, however, accept your wife's apology because as a wife and a mother myself, I know exactly what she must be feeling. That particular kind of embarrassment, yes. And that helplessness, that quiet grief of watching someone choose so poorly in public. To her and to your children, this is not your shame. Please know that, and I hope everyone reading this extends them the same grace. They did nothing wrong and they deserve to be left out of it entirely. Ayun, tama naman. So ngayon, mga kahombre ko, hindi ko na ito babasahin lahat, no? Kasi in the end, basahin nyo na lang yung kay Ann Curtis. Pero basically, ang sinasabi niya is sa dulo, no? I will be seeking legal advice and will consider all my options looking forward. So, kung meron silang makita na talagang totoong malis, kahit thoughts lang yon, babanatan talaga ni Ann Curtis, ang congressman na ito, at talagang kakasuhan niya. So, it will be crazy, mga kahombre ko. At pinupush din ho ni Ann Curtis na hindi ito sana, mga kahombre ko, palagpasin ng Committee of Ethics. Sinasabi niya rin yun dito, dapat daw sana tutukan itong kalokohan na ito para naman managot ang mga dapat managot, lalong-lalo na at Women's Month, itong month na kinakaharap natin, mga kahombre ko. So, yun lang. So, sana, mga kahombre ko, medyo nagkaroon tayo ng leksyon dito. At ako naman, mga kahombre ko, lagi ko naman pinaglalaban, no? Ang mga single mom, no? Kasi talagang naiinis ako, no? Pagka ganun, kasi parang sa ibang mga influencers, no? Nawawalan ng halaga yung mga babaeng single mom. Minsan meron pang nakakakita dyan, no, na ang mga single mom parang tatapunin ng mga babae. At naiinis ako sa part na yon. Alam nyo naman, kung nanonood kayo dito sa akin, alam nyo na maybe 2 years ko na itong pinaglalaban sa social media. Anyway, and ito ho ang mga comments! And if everyone is wondering why Women's Month still matters, this is exactly why. Bars. A man's lack of discipline should never become a woman's responsibility. Self-control and respect should be basic. It's about time someone said it out loud. Thank you, Ann, for speaking up for every Filipina who has ever felt disrespected but stayed silent. Your courage is helping a break culture of normalization. So yun lang, mga kahombre ko, no? Ano nga ho bang masasabi nyo sa naging komento na ito ni Ann Curtis? This is crazy, mga kahombre ko. Ngunit, tama lang din, no, na ito bigyan ng pansin ng publiko kasi tandaan nyo, mga kahombre ko, lahat ho tayo galing sa mga babae. So, it is very important na ating bigyan ng respeto habang buhay ang mga babae. And I will forever think this way. Kaya nga sa amin, kunwari, ng asawa ko, para sa akin, hindi ako naniniwala na yung lalaki dapat yung nagdidesisyon at maging sunod-sunuran lang ang asawa ko sa akin. No. I think the best way ay magka-level lang kami para na ilalabas niya ang kanyang potensyal at na ilalabas ko din ang aking potensyal. And at the same time, parehas kaming umaangat sa buhay. Ganyan ako, mga kahombre ko. Anyway, respeto sa mga babae at lalo-lalo na sa mga single mom, sa mga single parent dyan. Galingan nyo pa. One love. Good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Wow. Mga putang ina nyo kayo.